So ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel, sa shop. Ayan, ulan na naman. So ayan, ulan na naman after na umaraw konti kaninang umaga. Pero okay lang, hindi pa na naman nakakarating yung ating mga growing media. Kaya hindi rin tayo makapag-replant sa taas. So pagka naulan, medyo masaya kasi nga nakakapuno tayo ng rainwater. Napupuno natin itong sa mga IBC tank natin. Meron tayong dyan, tatlong IBC tank. Each IBC tank ay naglalaman, pasensya na sa basura, ay naglalaman ng 1,000 liters of rainwater. So kanina nagdilig si Mrs. dun sa mga pitcher plant, yung mga naka-cover. So nabawasan at sabi niya, ba't na ako magdidilig kahit naulan, yung ilalim hindi naman nadidiligan, tuyo. So yun. Pero yung pagdidilig na yun, kapag gantong tag-ulan, medyo limited dapat, hindi dapat kontrolado dapat, hindi dapat regular na tulad pag walang ulan, halos everyday tayo nagdidilig o every other day. May na tag-ulan, yung mga nasa ilalim hindi naman sila ganun rin nagre-required ng madaming moisture kasi yung hangin ay humid or mataas rin yung moisture content. O yan. So hopefully hindi na lumakas to ng sobrang lakas tulad ng nakaraan dahil yung hangin ay napakalakas talaga. Hindi rin tayo makapag-manage ng ating growing area pagka ganito ka sobrang lakas. So pagka maulan, ang gagawin nyo lang naman make sure na yung mga halaman nyo ay hindi waterlogged. Kasi ibig sabihin, kailangan may butas yung, syempre yung paso, may butas dapat sa ilalim. Yung pinagpapatungan nyo na water tray, hindi dapat sobrang taas. Kasi kung sobrang taas, yung inyong mga planter o yung mga paso na may mga halaman ay tataob at o kaya lulutang. At hindi rin maganda yun kasi nga ma-approach yung halaman nyo. At kung sakaling mababa naman yung water tray nyo, ayun, may pagkakataon na ma-flush yung inyong mga media, ganoon din makaligo yung halaman nyo. No, anong kahalagahan ng pagpa-flush? Nung una ko narinig yan, mayroon ding question mark sa akin kasi sabi ko, ano yung flushing? Pagkatapos ko palang diligan ng low minerals, tataas pa rin pala yun, yung water doon sa mga paso. Ang sagot ay oo, para ka nag-iipon ng barya-barya doon. Kung yung pandilig mo, hindi naman yan absolute na zero talaga, di ba? Yung reading yan, kahit yan ay Wilkins na isa sa pinakamagandang pandilig sa carnivorous plant, umaabot pa rin yung reading niya ng less than 10. No? So, every time na nagdidilig ka yung 10 na yan, nataas ng 11, ng 12, kung hindi ka nagpa-flashing. Pero kung may let's say yung tray mo ay hinililinisan mo regularly, no, hindi nataas or hindi nagkakaroon ng mineral build up yung inyong mga tray. So ayun yung kahalagahan ng flashing dito sa ating growing area. Laging kapag ka naulan, libre na tayo sa flashing. At doon naman sa mga hindi naka-water tray, yung nasa loob ng tawag dito, nung Nepenthes area natin na may UV plastic, yung hindi nang ulanan, ayun ay hindi naka-water tray. So kaya pag diniligan namin yon, yung tubig ay umaagos rin sa ilalim ng paso. So bumababa rin, hindi nagkakaroon ng mineral build-up. At mapapansin nyo yung aming growing area sa ilalim, meron yung salo ng tubig. Yung tubig na yon may specific level lang na maiipon niya, pero after nun ay may overflow naman. No, yung isa sa mga reason kung bakit kami nagkaroon ng tray na hindi naman namin pinapatungan ng halaman
ay para yung patungan na yon ay makapag-ipon ng tubig. Yung tubig na nandoon ay magkakaroon ng evaporation o condensation ba yon. So ayun yung nagpapataas ng humidity doon sa maliit na growing area na yon. Tapos nagbababa rin yun ng temperature. No? So yun yung isa sa mga reason bakit may mga ganong kaming setup. At kung mahilig kayo mag-browse sa internet ng mga nag-aalaga ng halaman sa ibang bansa, no, sa Thailand, sa Vietnam, Indonesia, pati na rin sa US, sa Europe, may mga setup sila kahit hindi man carnivorous plant. Meron silang mga ganong klaseng mga similar setup. Ito hindi naman namin ito inaral at hindi rin namin nakuha sa kanila. Pero kung iisipin mo kasi kung yung microclimate na tinatawag, yun yung isa sa mga pwede mong magawa sa growing area mo. Yung magkaroon ka ng konting water tray, tapos ipapatong mo lang sa isang patungan na hindi naman nakatouch dun sa tubig. Malamang may nakita na kayong mga similar na ganyan. Balikan nyo yung mga video na yon at marami kayong matututunan. Una kong nakita yung setup na to, hindi ko pa nare-realize yung time na para doon yon. May isang nag-aalaga ng teacher plant yata yun or Helianthera. Nilagay niya sa aquarium, tapos hindi naman niya pinatong sa aquarium yung halaman. Kundi kumuha siya ng another pot, nakataob, tinaob niya sa aquarium, tapos pinatong niya doon yung halaman niya na potted. Tapos may konting tubig yung aquarium. So nagbigay rin yun ng humidity doon sa setup niya. Ang medyo mahirap lang sa aquarium setup, na-experience ko na yan, nag-try ako niyan dati. Umiinit kasi, glass. So kapag nainitan ng grow light or matinding sinag ng araw, medyo alanganin kung sa Pilipinas mo isalagay at wala kang air condition. Kung naka-aircon ka, medyo okay yon. Pero kung naka ganitong setup, mas okay na yung ganyan. Yung plastic lang, may mga UV plastic kami dyan. Tapos may butas sa gilid. So kapag gumahangin ng malakas, bumababa yung temperature. Nagkakaroon din ng magandang air circulation yung aming growing area. So yun lang, wala naman kaming special na mga ginagawa dyan. Kundi yung mga simple na yon, nire-retain lang namin. At pagka may mga bago kami natutunan, yan, ina-apply na namin yung mga bago. Hindi ibig sabihin na bago, effective na agad. I-obserbahan mo pa yun ng ilang panahon para makita mo kung effective. Kung effective kaysa dun sa dati mong ginagawa, edi might as well na gamitin mo na yun. Pero kung mas effective yung dati, gamitin mo yung dati, di ba? So ganun yung ginawa namin sa taas, na naglagay kami na mas maraming media ngayon sa mga tray. Dati kasi konti lang. Ayan. So yun lang muna. At ako papasok na muna at wala tayong magagawa ngayon. Maulan, wala rin tayong mga growing media na dumating. Halaman, may papaparating ako. Pero hindi ko alam kung kailan makakarating yun kasi maulan pa rin sa iba't ibang lugar na dito sa Asia, pati na rin sa ibang parte ng Europe. So yun lang muna. God bless kayo sa inyo and bye bye.